Hello ka Pinoy Techs, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back sa Pinoy Techs channel. Sa video pong ito, i-share ko sa inyo kung paano mag head cleaning at nozzle check nitong Brother DCP T720DW. Applicable din ito sa T520, T310 at yung 800 series. Okay, simulan na po natin. So una, na-nozzle check tayo o yung print quality. Tingnan natin kung anong kulay yung kulang o may mga gaps. Okay, punta tayo sa menu. Yan, naka-maintenance yung nag-display. Then okay. And then improve quality. Okay. Check quality. Ito yung nozzle check. And then okay. And then start or mono. Yan. So magpiprint yan ng nozzle check. Ayan. So dali lang siya nag-print. So ito yung kinalabasan ng print quality. So ibig sabihin po nito, sa apat na kulay, sa magenta parang merong isa ang gap dito, halos 1/3 o 1/4. O dito din parang halos kalahati na. So dito may konti rin sa black. So dito malalaman natin kung anong kulay yung i-head cleaning natin. Pwede ring all. Ayan. Magpa-prompt siya is quality okay. Pag yes, up arrow. Pag no, down arrow. So tatanungin ka niya, how many gaps? So press mo lang tong arrow. Ayan o, select up or down arrow. Pag M, many. Since konti lang naman yun, about half, few. Kasi na naman kasunod few. Magenta is few lang. Okay. Next is cyan. About half. Lagay natin about half. Yan, about half. Si yellow naman. Ayan, may yellow. Lagay natin many. Yan. Kasi parang buong kalahati na yan Ito naman, next si black. Many. About half few. Okay. Yan. And then press start. So ganun lang po mag head cleaning ng DCP T720DW na hindi na tayo gagamit ng computer para makapag-execute ng head cleaning at nozzle check. And then after this, mag-nozzle check ulit tayo. And then i-compare natin dito sa unang nozzle check kung nag-improve ba. So, ganun lang ang pag-head cleaning. Kapag may na-encounter kayo na mga uneven na printouts, hindi nyo namamalayan, nag-uneven na pala o nagkakaroon ng gaps yung bawat print. So, ganun lang po gagawin. Head cleaning, una nozzle check para malaman natin kung anong kulay yung may gaps. And then, head cleaning. Depende rin sa head cleaning kung tatanungin ka kasi niyan kung kung gaano karami yung gaps dun sa nozzle check. Okay, and then after mag head cleaning, ito na magna-nozzle check tayo. Okay, antayin lang natin matapos. Okay, ito na. Check nozzle. Ayan, nozzle check. So, yes or no. So, mag-yes tayo. Ito yung up arrow. Ayan. And then, set paper and press start. So, may papel na sa baba. And then, start.
Ayan, nag-double feed. Nag-double feed yung mapel. Ito. Ayan, sa tingin ko hindi siya nag-improve. Ayan, basta ganun lang gagawin nyo. Kapag hindi pa rin nag-improve, meron pang isa option dito na gagawin. I-yes muna natin para lalabas tayo dyan, and then punta tayo dito sa menu uli, then maintenance. Okay, dito tayo sa cleaning. Sa cleaning kasi pag pumasok ka dito, okay, meron, tatanungin ka kung black ba, color, and then all na. Ito na yon. So all natin. So meron ditong normal, strongest. Ito yung gagawin mo na o i-execute mo na head cleaning. Kumbaga, ayan o, normal, strong, or strongest. Kumbaga ito na yung pinaka malakas na deep cleaning na gagawin niya o head cleaning. Kapag ka in-execute mo na ito at wala pa rin nangyari, ganito pa rin, may kulang pa rin o may gaps pa rin sa printout, so I suggest ipadala na ito sa service center. Kasi bakit? Ang ginagawa po ng mga technician is manual declogging na po ang gagawin. Aside dun sa ink flush, kung hindi pa rin nagana or hindi pa rin nag-improve sa ink flush, and then manual declogging, isasaksyon namin yung clog print head. So gagamitan namin ng cleaning solution. And then after that, kapag hindi pa rin na-resolve, that's the time na mag-a-advise na kami na for print head replacement. I hope nakatulong itong video na to na shinare ko sa inyo. Kung nagustuhan niyo naman, maaari po kayong mag-subscribe at like na rin. And then huwag kalimutan din yung notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa nating mga tutorial. Okay, hanggang sa muli po dito lang sa Pinoy Tech Channel. Bye-bye!